Ngayon yan, unti-unting nagkakarga. Pag napuno na, patay. What's up mga bro? Welcome back sa ating YouTube channel. Pasensya na mga bro, matagal tayong hindi nakapag-upload ng ating video. Gawa ng mga bro, marami tayong schedule na ginagawa. So sa araw nito mga bro, meron tayong i-board out na mayroon tayong gagawin na tutorial. Ito, ayan, papakita ko. Ayan, ito mga bro ay float race relay mga bro. Ito, so ito yung ating gagawin tayo ng wiring tutorial nito mga bro. So ito yung para sa mga baguhan lang to mga bro, yung mga nagdi-DIY dyan, mga tutorial, mga baguhan, beginner, para sa inyo to mga bro. At doon naman sa mga may alam na, pwede nang i-skip itong video ko mga bro at maghanap na ng ibang video na papanoorin para hindi naman kayo boring. So ito yung mga kailangan natin: float race relay, at syempre gamit tayo ng mga tools natin. Ito, mga basic tools lang mga bro. Ito, meron tayong tester. Ito, yan, pakita na natin yung mga gagamitin natin. At bukod sa float race relay mga bro, ito meron siyang breaker, circuit breaker. Yan. At saka ito yung magnetic contactor, at saka meron siyang overload relay. Yan. At saka may gagamit din tayo ng ng outlet. Yan. At syempre ito mga bro, yung kanyang sensor, at nilagyan ko na ng wire para mabilisan. Ito, ang sensor na to, lang to mga bro, mga brass lang yung ginamit, brass. O pwede rin tanso para di kalawangin. Wag lang yung bakal. Pwede rin stainless mga bro, aluminum pwede rin. Ito plastic lang to. Tapos yan yung brass mga bro. At saka ito, since nawala tayong motor mga bro, ito yung gagamitin muna, electric fan. Halimbawa, ito yung ating electric water pump mga bro. Ito yung gagamitin natin, parang electric water pump. So ayan, mga bro, titesting natin yan mamaya. Saka yung susundan natin. So gumawa ako ng yan, yung diagram niya mga bro. Yan, diagram. So ayan, single piece lang bro. Pwede rin 3 piece mga bro na contactor, pwede rin. Pero itong ko lang, diagram ko lang is single piece lang sa mga electric motor na single phase. So ayan mga bro. Ito pala bro, float race relay. Ang gamit nito mga bro, doon sa mga sa bahay natin or sa mga industrial na na may isa itong device mga bro na ginagamit pang protection sa motor, sa submersible, nilalagay doon sa pinakailalim ng deep well, sa well, sa lupa. Ito, mga device to, pang protection. At saka doon sa tangke
para hindi mag-overflow. Ito po yung protection niya para hindi masunog o masira yung mga submersible pump. So ayan mga bro, yung gagawin lang natin dito is mga simpleng pagwa-wiring lang mga bro. Yung simple lang, yung andito lang. So bahala na kayo dyan kung mag-additional kayo ng ibang like push button, start button, at saka mayroong ina-additional dito sa control niya na voltmeter at saka ammeter. Yung isa pa, yung kung 3-piece ito mga bro, kung 3-piece yung motor nyo, gagamit tayo ng phase failure at saka first reversal relay at saka under and over voltage relay sa mga 3-phase. Pag mga single phase lang mga bro, ay pwede na to single phase basta may overload relay mga bro. So umpisahan natin dito sa ating circuit breaker. So naglagay na lang ako ng plug power cord para isasaksak na lang natin mamaya mga bro. So pagdating sa load side, mga bro, wiringan natin. So dalawa yung lalagyan natin. Ito bro yung ating line 1. Ito yung line 1, ito lang yung line 2. Sundan nyo lang ako mga bro. Yan. Itong yellow, yung line 1 na isa. Yellow. Pupunta dito sa magnetic contactor dito sa may L1 mga bro. 3-phase to mga bro yung contactor, pero ginamit ko lang yung single phase dito at saka dito. Pwede rin dito at saka dito. Yan. Ito mga bro, yung dito sa gilid is auxiliary contact. Yan. So yan, so natapos na natin yung line 1 papunta sa L1 ng contactor. Tapos yung isa mga bro, yung isa teka lang, ito yun. So tanggalin muna natin to para makita natin. Yan. Dito naman tayo yan. Kikita ba? Yung natin, yung line 1 natin is yung line 1 natin na kulay brown pupunta dito sa ito mga bro. Yan 7. Kikita. Yan. 7. 7, 8 at saka 1 at saka 2. Dito tayo. Magsisingit tayo bro ng isang wire papunta doon sa may common auxiliary contact. So ito na yung line 1. So magja-jumper tayo ng wire papunta dito sa pin number 8 ng auxiliary contact. Common yan mga bro, common. Ayan. So ayan, common na tayo. So ang kukunin natin dito bro, yan yung common, yung pin number 8 natin mga bro, 8 at saka 6.
So hanapin natin yung 6 dun. Ang tawag dyan is normally open. Tawag dyan 8-6 normally open. Ayan o. 8 and 6. Okay, babayaringan natin. Ito yung 6. Ayan. 6. Ito yung 5. 6 natin. Ayan. So, tapos na yung 6 natin, papunta dito sa A1. Nakikita, may nakasulat naman dun mo bro, A1. Ayan o, A1. Kaya tayo iniiwan eh. Yan. Punta dyan mga bro. A1. Ayan. Ito yung gagamitin natin bro, na line to. Yung blue at saka yung yellow. Ayan. So ito yung ating line to. Screw muna natin. Ayan. Yung ating line to na kulay yellow ay papunta dito sa line 1 ng contactor. Line 2 pala, sorry. Eto. Dito tayo kukuha mga bro. Dito. Pwede rin dito. Kasi ano naman yan eh. Pang 3 piece yan. So dito tayo kukuha. Pwede. Yan. So yung isang kulay blue na line to ay pupunta sa line 2 pupunta sa 9 sa 2. Pupunta sa 2 mga bro. Ng float race relay. So ito yung 2. Ito. Dito naman dito. Ito to. Supply ng ating power source 220. Ayan. Dito tayo. Sundan nyo lang to mga bro. Yung ano, may numbering naman yung ating mga device. Makikita nyo dito. Papakita ko. Ito. Dito. Ayan. May 2. Ito siya ng 95. So yung gagawin ko lang dito bro, ikakat ko na lang. Ikakat ko muna siya. Ayan. So ito yung gamit ng ating overload relay mga bro. Yung 95. Ito yung 95, 96. So ito mga bro is normally close. Ito normally close. So ano natin? Tester. Dapat ano to mga bro? Meron siyang contact. Yun. So good yung contact niya mga bro. 95 ng overload relay. Ito yung 95. Atin. Kukonek ko lang dyan mga bro. Ayan. So nakalagay natin sa 95. So after 95 normally close naman yan bro. Pupunta na siya doon sa dito mga bro. Dito sa A2 ng coil ng magnetic contactor mga bro. 96 natin bro. Lalagay. Ayan. So 96 ng normally close. Ayan. Pupunta siya doon sa A1 ng coil ng magnetic contactor. Ito mga bro. Ito.
Yan. Ito mga bro, ito. Yan siya, oh. Ito. Yan. Yun. So, itong yellow na wire, ang gagamitin natin dito, sorry, ay yung pin number 1. A1. Ito yung ground. So, asaan dyan yung E1? Ito. Pin number 1 ng floatless relay mga bro. So, ikabit ko lang. So, yan. Naikabit ko na. Ito yung ground natin mga bro. Tapos, yung ating sunod natin, yung ating pin 4. Ito, yung pin 4. Ito. Start. Ito yung sa gitna na sensor. Sa gitna. Ayan, kulay brown. So, yung pinaka-last na sensor natin is kulay blue, yung wire. Lagay natin sa pin number 3, E1. Ito yung sa stop. Stop mga bro. Okay. Stop. So, ayan. So, ito yung sinabi ko kanina na ano, dito sa para mapagsaksakan natin ng load natin na electric fan. Sample natin to sa electric motor mga bro, kasi ano, wala tayong electric motor na may demo. So, ang connection lang ito bro, yung dun sa may ano, T1 saka T3. Kasi doon tayo nag-connect. Dito tayo nag-connect. Diyan. Ayan mga bro. So, nakikita ba? Yan. Okay na. So, ang gagawin natin dito, since na yung ground mga bro, pwede nyo i-ground mga bro yung gawin yung ground mga bro yung, for example, stainless yung tanke nyo ng overhead tank. Ito yung pinakababa pa. Or i-ground nyo sa mismong stainless. Tapos itong nasa yung brown, ito yung pin number 4 or yung ito sa gitna. Ito naman yung start magko-command, magi-start yung electric pump. Tapos ito naman yung pinakamataas. Ito naman yung stop mga bro, para di mag-overflow yung inyong tangke. So ganyan mga bro yung ano, sunod-sunod. Yan. Yan. So gawin ko lang para hindi siya ano, magte-testing tayo mamaya ng tubig. Okay. So, ayan mga bro, natapos na yung ating pag-wiring. So, ang gagawin lang natin mga bro, double check natin yung ating wirings kung tama ba o may mali sa wirings natin. Kung hindi naman tama, hindi naman aandar yung ating ginawang circuit kung hindi tama. Pag gumana, ibig sabihin okay mga bro. So mas maganda kung i-double check natin maigi. So umpisa natin dito sa line 1 mga bro. Yung line 1 natin, eto yung kulay brown, mga bro. Yung sa line 1 natin pupunta sa 8, ayan, sa 8 ng ating float trace relay, at saka sa 7 sa 7 ng overload relay, at saka 8 ng auxiliary contact ng overload relay. So check natin. So yung brown,
yung line 1. Ito siya mo bro, sa 7 ng ito flow trace relay 7. I-jumper siya auxiliary contact sa common ng 8. So ayun siya, ayun 8. So paglabas ng 8, 6 na pupunta sa A1 ng contactor, magnetic contactor. So ito na yung 6 mga bro, pupunta na sa E1 ng magnetic contactor. So tama yung line 1. Tapos yung line 1 naman natin dito, ito yung yellow, line 1 is pupunta ng contact. Ito, sorry, ito line 1 contactor overload. Ito na, palabas na ng load natin. Tapos yung line 2 natin, sunod natin yung line 2 mga bro. Yung line 2 natin, yung kulay, yung control kulay blue, punta ng 95 sa overload. Ayan, ito 95. Normally close yan mga bro, normally close. Ayan, 95. Paglabas niya is 96 sa A2 no, magnetic contactor. So ito na line 2, pasok na 95, 96. Ito nung palabas na yung 96, papunta na sa A2. Ayan siya, A2. Yun. Ito ng coil ng magnetic contactor mga bro. So mayroon siyang yung sa line 2, mayroon siyang pupuntahan. Yun, pumunta siya ng supply ng ating flow trace relay sa pin number 2. Ito mga bro, sa pin number 2 ito. So yan, tama. So yung ating line 2 na supply mapupunta sa line 1. Yan. Tapos ito siya, overload contactor overload, pupunta na ng dito sa load natin. Ayan. So yung tatlong sensor natin, yan, yung pin number 1 yellow, ito yung ground natin. Doon sa may pin number 4, ito yung start. At yung pin number 5, ito yung stop. Ito yung pinakamataas. Ang function nito, pag na-reach na yung tubig dito, i-stop na yung mga bro. So okay naman yung natin mga bro, wirings natin. So bakit naka-on? Dapat nakababa muna. Yan, lagyan na natin. So yung gagawin natin na mga bro, i-ayos na natin muna. Magulo yung wiring mga bro, pero comment lang kayo below bro kung hindi nyo may mga gusto nyong katanungan, gusto nyo itanong mga bro. Bago natin i-testing mga bro, laging mag double check sa ating ginagawa. So i-set natin kung mayroong shorted. So set natin sa continuity. Yan, pag nag-buzzer may shorted. So dito tayo sa load side ng circuit breaker. So naka-off muna yan Pag nag-buzzer yan, may shorted sa gawa natin. So ayun, wala namang shorted mga bro. Okay, testing na natin. So kuha lang tayo ng tubig. So ito tubig lang to mga bro. Ordinary na tubig na galing deep well or
tubig na kahit nawasa pwede. Ito. Testing ba kung kasya? Yan. So, ang gagawin nating load mga bro, itong halimbawa natin to bro, electric pump or electric water pump, itong ating ito ano siya, electric fan. Yan, electric fan. Nilagyan ko siya ng marker or yung ano niya para makita mo kung magro-rotate. Ito, under yung motor ng electric fan. Total single piece naman yan bro. So ayan mga bro, nakukuha niyo ba? Ayan, medyo magulo yung wirings natin. So ito yung plug ng electric fan. So saksak na natin. So saksak din natin yung power cord. Ito para may power yung ating circuit breaker o power source. So ayun, napansin nyo, umandar na yung kanyang motor, pumalo na yung contactor, at umilaw yun yung kanyang watt indicator ng water supply. So ibig sabihin mga bro, nagkakarga po siya pag ganyan. So ibig sabihin nagkakarga, umandar yung kanyang, sample natin to sa electric pump motor. Ito sample natin, umaandar. So nagkakarga siya. So ito yung kanyang sensor mga bro. So lulubog natin na ganyan. Ito yung tangke natin mga bro sa taas. Tangke natin. So nagkakarga siya. So dahan-dahan na nagkakarga at namatay pag puno. Ayan, i-stop siya pag puno na siya. So pag nag-stop na, para hindi na siya mag-overflow ang tubig sa tangke nyo mga bro, yun ang purpose ng ating device na ito sa flow trace relay. So ito yung command. So itaas natin. So ito yung pinakataas niya. Ito yung stop pag inabot to. Kasi itong tubig na to bro is conductor. Maggagawa siya ng sense dyan. Ito yung pinaka common natin, yung ground. Ito naman yung kanyang start. So pag tinaas mo yan, so magi-start siya. Ayun, start siya. Yan. Tingnan nyo, pansin nyo, umaandar. Ngayon yan, unti-unting nagkakarga. Pag napuno na, patay. Yun ang purpose yan mga bro, para hindi siya mag-overflow yung tubig sa inyong tangke. Ayan, okay. So mga bro, so ito naman yung isa. So mapapansin nyo sa mga ibang sa mga industrial, sa mga submersible kasi mga bro, ito rin yung gamit na combination doon sa sa nakabaon yan doon sa may submersible pump doon sa pinakailalim ng lupa. Ang purpose naman yun bro is kabaliktaran dito. So dapat ang lang naman yun bro, parehas naman yung sensor, parehas yung connection. Ang magkaiba lang yung yung wirings dito. So dapat naka siya mga bro, naka siya, dapat naka normally close palagi yung contact niya. Ito ang ginamit ni dito is siya is normally open. So doon naman normally siya, normally close. Naka normally close palagi. Ang baliktaran naman yon. Pagka yun bro, ito naman explain ko lang doon sa may deep well. Ito naman yung magiging ngayon yun. Pagka inabot naman nito, ito yung pinaka-stop niya. Magi-stop siya. Kaya pagka naubusan ng tubig, titigil yung submersible pump mga bro, para hindi siya masira.
Ngayon yan, pagka may tubig siya, abutin ito at saka lang aandar. Pagka nagbaba na yung tubig at wala na siyang mahigop, stop na yung motor. So ang ano, yun ang purpose naman doon sa may submersible pump. So ang ano lang dito is naka-series lang dito, magkaka-series yan dun sa isang float rest relay. Naka-series lang yung contact niyan. Yan mga bro. So sample natin ulit mga bro. Yan, pag puno na, stop na yung motor natin para hindi mag-overflow yung tubig sa inyong tangke mga bro. So mas maganda kung mayroon kayong ilalagay na overload relay sa inyong contactor para iwas sa ano, pagka nagka-problema na yung motor, mayroon siyang protection, pangalawang protection. Yun mga bro, yung ano natin, topic natin, yung float rest relay. So ayan mga bro. So ganun lang bro, yung ano, pagka naka-drain na siya, so ibig sabihin nakailaw yung kanyang drain. Ayan, makikita nakailaw. Pag nakailaw yung drain niya, so yung tangke natin ay kailangan mo na siyang bawasan. Ready to drain na siya. Ngayon yan, pag umilaw doon, sample natin ulit. Ayun, pag nagbawas na siya, aandar yung ating pump, at umiilaw yung ating indicator na ano, ito, yung power supply, iilaw siya. So ibig sabihin nagkakarga. Ngayon pagka inabot naman na ito, pinakamataas, yun, patay. So ang gagawin naman nito ay kailangan mo nang ready to drain, magbawas ka ng tubig. Ayun. So ganun bro, yung okay na tong ano. So sana nakatulong ito sa ating mga baguhan na nagdi-DIY, nagtututorial. So ulitin niyo na lang yung ano, ulitin niyo na lang yung video ko para makuha niyo. So ganun lang bro, yung ano natin. So salamat mga bro.